What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nagbi-blink lang ang MI logo. Ang model po pala nito ay Redmi 9. Ayan, chinik po natin. Kung napapansin nyo po kapag isaksak po natin ang charger, nagbi-blink lang ng MI logo. Napacheck na ito ni sir sa lugar niya at tinisting daw ito ng battery at bigla daw nagliyab. Kumbaga natusok daw ang battery at biglang nasunog. At ayan, pansinin nyo mga idol, i-on po natin na walang charger ay nagbi-blink lang. Paano ba ito gawin? Ang masaklap dito mga idol, nung chinik po ito, grabe na damage ang battery nung pagliyab. Pati ang LCD ay nasunog na. Kaya pinalitan po ito ng LCD, flex at pinaka-charging flex. Pati po yung on-off flex niya pinalitan na rin. Pansinin nyo, may tip siya dahil po bago na ang LCD at nung tinesting daw po ito ng bagong battery, ganun pa rin daw, hindi pa rin daw na napagana. Kaya pansinin nyo mga idol, pati po yung speaker ay nasunog na. So hindi po ito pinalitan dahil wala sigurong pamalit. So papalitan na lang po natin mamaya yan. At pansinin nyo po yung LCD, bago na, pati po yung battery at yung charging flex. So, na-damage po yan mga idol dahil ang pinatira daw nito yung bata nung una niyang pinachikan. Bata lang daw po ang tumira mga idol. So, ingat-ingat talaga kapag nag-test kayo ng battery kasi pwede talagang masunog yan. Lalo na kung tatanggalin nyo at pag natusok yan, liyab talaga yan. Pati po yung antena pala nito, wala na dito. So, possible na nadamay din po yun. So, di na lang po pinalitan. At ayan, bagong-bago po yung battery. At pansinin nyo po yung pinaka-frame ay nangitim na. So, bakat po yan nung pagkakasunog ng battery, pati nga ang pinaka-speaker na UP po yan dahil sa pagkakasunog or natamaan ang battery. So, nagliyab po yan mga idol. So, sunog talaga yan, pati ang lagayan ng speaker. At ayan, so ang battery nito mga idol, laking abuno po nung unang nag-check nito dahil pati LCD pinalitan, pati battery, pati ang charging flex dahil nga sa pagkakasunog. At hindi naman daw nagawa. So, abuno talaga ang unang gumawa at hindi naman daw siya pinabaya dahil kasalanan naman daw nung unang nag-check up. At pansinin nyo mga idol, ganun pa rin siya kapag tinatanggal natin ang battery. Although may laman na ang battery nito pero hindi talaga siya nagtutuloy. So nasa mainboard po ang tama nito. So dito mga idol, may mga video na po tayo na ganitong problema na naayos natin at sigurado ako mga idol kapag ganito ang problema ay magagawa yan. Siguro nung unang nag-check up nito hindi po nila kabisado ang problema. Kaya nung tinesting ng battery at dapat mga idol hindi na tinanggal ang battery kapag nag-testing kayo. At kapag ganito ang problema, ayan dito po madalas sa may tama sa sheet na to sa ilalim. Nag-apply tayo ng flux at ganito po ang gagawin natin. Tatanggalin po natin mga idol. So gumamit po tayo ng 400 heat temperature para matanggal natin itong sheet na to dahil malaki ito at hindi po ito basta-basta natatanggal kung mahina po ang pinaka temperature natin. So ayan, so ilang seconds lang, mabilis na po yan maangat at pansinin nyo mga idol, natanggal na po natin yung caps. At next step natin gagawin, ayan, mag-apply tayo ng flux at inita natin itong malaking pyesa. Wala po kasi itong butas mga idol, ang pinaka-shed or walang exhaust, kaya ang mangyayari, nagbubutlok po talaga siya, nagpapatay-patay. So logo lang po ang makikita at hindi nagtuloy. At nag-apply po tayo ng thinner at binarasan natin mga idol. So next step natin, yan ang gagawin natin. So ibalik ulit natin yung caps. So ito mga idol, optional po ito. Pwede na po hindi ibalik ang pinaka-bakal kapag natanggal mo na yan. Wala po kasi siyang exhaust. At hindi ko po yan binalik ng maayos mga idol, nakaangat po ang kabila. At ayan, nag-apply tayo ng thinner at ayan, nilinisan natin. At ganun lang kasimple ang ginawa natin. At kung alam lang po ito nung unang gumawa mga idol, hindi na ito madadamage ang battery, flex ng charging, pati po yung LCD at yung pinaka-speaker at pati antena at pati pala ang power flex nito ay napalitan na rin. So possible na nadamay din po yan nung pagkakasunog dahil ayan, pag lumiyab kasi ang battery na may laman mga idol, talagang sisirain po niya ang connection ng flex. So ayan, subukan natin i-charge. Kanina blinking lang kapag i-charge. At bago tayo magpatuloy sa video, shout out muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out po sa inyong lahat. At after po natin nagawa ang problema, pansinin nyo mga idol, nakikita na ang charging percentage. Kanina hanggang MI logo blinking lang. At ngayon, maaring na-solve na po natin ang problema. I-on po natin mga idol. At tingnan natin kung nag-blink pa rin, kagaya kanina na MI lang ang makikita. At pansinin nyo mga idol, medyo matagal na siyang nawala. At pansinin po natin, nag-boot na rin po siya. Papunta na po yan sa menu. Kawawa talaga ang unang nag-check up nito mga idol dahil nag-abuno po ito ng
LCD, battery at flex, pati po pala ang power flex nito. Kung kabisado mo lang talaga ito gawin at napanood mo ang ganitong video, hindi ka na sana mag-abono. Kaya mga idol, mahalaga po ang mga video natin kung napapanood nyo po ito. Sana kung napanood mo ito, huwag nyo kalimutan i-share para makarating din po ito sa iba, para hindi na madisgrasya ang mga ganitong problema. At next step natin gagawin, kailangan palitan din po natin ng antenna dahil pwedeng nasunog yun at hindi na pinalitan. Dahil kapag hindi natin palitan yan at nagawa ko lang yung ginawa natin, ay hindi po ito magagamit dahil walang signal. At pati po pala ang speaker nito ay pinalitan ko na rin dahil basag po ito kapag nasunog na. At pansinin nyo mga idol, kitang kita pa yung mga sunog-sunog dito sa charging board, hindi pa natanggal ang mga alikabok. At ayan mga idol, buti na lang meron akong antenna na galing sa unit. Marami po tayong mapagpipisahan na mga sira-sirang cellphone na nabibili natin. Ayan mga idol, so kompleto po ang antenna nito, pati po yung speaker. Kaya ang ginawa ko mga idol, pinalitan ko na lang ito. Nilibre ko po ito sa may-ari dahil gusto ko magiging satisfied naman po ang mga nagpapagawa. At sa mga gustong magpaayos ng nagbliblank lang mga idol, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julphone TV Official New Feeds. Pag-usapan po natin kung magkano ang ganitong singilan. Hindi naman po ito kamahalan. So kung napanood nyo ang video na ito mga idol, ay tested po ang ating gawaan. Pwede kayong mag-PM. At ayan mga idol, yan po yung speaker na nasunog kanina. Ayan. So palitan na lang po natin yan para satisfied naman ang nagpapagawa at mawala ang stress. At sa mga nagbabayos ng ganito, kung malalayo, pwede nyo po ipa-LBC, ipa-JN tape, or ipalalamove nyo kung hindi nyo po kayang puntahan. So ayan, ikabit na po natin yung antenna mga idol. So connected po ito sa signal. So isa po ito sa nasunog, kaya ayan mga idol, kailangan po palitan yan para magamit ng normal ng may-ari. At yung speaker mga idol, ayan. So original speaker po ang ilagay natin para satisfied po ang tunog nito. Tingnan natin mamaya kung magkakasignal na ba siya kapag i-open natin. At hindi pa tayo nagtatapos dito. Yung battery na bago mga idol ay wala pong dikit. So kailangan tanggalin natin yan mga idol para dumikit po sa pinaka-frame ang battery para in case mahulog-hulog, hindi mauuga-uga. So kawawa talaga ang unang nag-check nito. Ang gandang quality pa naman ng LCD, pati battery medyo mahal po ito mga idol. Kaya ayan, iwasan nyo talaga mag-test po ng battery na tatanggalin. Huwag nyo pong tanggalin dahil sensitive po ang pinaka-battery. Mamaya pag tinanggal mo yan at matusok mo ang pinaka-gilid niyan at liliyab talaga yan. So possible doon yan magsimulang liliyab at masunog ang mga connection ng flex pati sa LCD at speaker. So ayan, napalitan na po natin lahat. Pansinin nyo po yung pinaka power flex nito at volume ay bago na rin mga idol. So possible na nadamay din po ito nung pagkakasunog. Kaya naawa ako dito sa unang nag-check up kasi ang laki po ng inabuno niya, hindi naman nagawa. Okay lang sana kung nagawa niya, medyo mabawas-bawasan ang presyo ng binili niyang parts. So ayan, after ilang minutes mga idol, normal naman po ang charging, nakakargahan na siya. So, iyon na po natin at tingnan natin kung magkakasignal na ba ang cellphone niya dahil wala itong antenna kanina at tingnan natin kung magtuloy din siya. So, ang kagandahan po dito sa paggawa na ito mga idol ay 100% permanent solution na po ito. Marami na po tayong nagawang ganitong mga video mga idol at talagang wala pong bumabakyab hanggang ngayon. At tingnan natin at buti na lang nagawaan pa natin ito ng paraan. Pinalalamove lang po pala ito mga idol. At ayan, i-check po natin kung magkakasignal na ba. Dati na po siyang nagtatanong sa atin mga idol at malayo siya. So, ayan, hindi po niya pinadala o pinalala mo agad dito. So, pina-check muna na sa iba. So, ang nangyari yun, nasunog ka, kaya niya pinadala dito sa atin. So, ayan, next step natin tingnan mga idol. Sayang ang original LCD na. So, replacement na po ito. So, magandang quality naman ang LCD. Pansinin nyo po, normal na ang signal, pati po yung tunog, pati po yung touchscreen, normal na, malambot. Sana mga idol sa pamamagitan ng video na to, nakakuha kayo ng idea. At sana kung natulungan ka nito, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood.